Celtics nahihirapan pa ring makakuha ng panalo. OKC naghalimaw sa third quarter, 18-point deficit comeback kontra Jazz. At Warriors, nag-viral ang Butler to Jackson Davis connection. Sa ikalawang pagkakataon ngayong linggo, muling hinarap ng Brooklyn Nets ang Boston Celtics, ngayon naman sa TD Garden sa Boston. Sa pagkakataong ito ang Nets ang nanalo, tinalo ang Celtics sa score na 113-105. Mula pa sa simula ay mas agresibo na ang Brooklyn at tuluyang dinomina ang Boston sa halos buong laro, dahilan upang umangat sila sa 3-12 ngayong season. Sa araw na ito, naging all-time leader si Noah Clowney ng Nets sa pinakamaraming 3-pointers bago sumapit sa edad na 22 years old. Naghatid din siya ng isa sa kanyang pinakamagandang laro ngayong season. Sa first half, nagtala si Clowney ng 14 points, 2 rebounds at 3 blocks habang may 5 of 10 shooting mula sa field. Natapos siya sa 19 points sa buong laro. Nakahanap si Clowney ng consistent na pwesto sa starting lineup habang injured si Cam Thomas at sinasamantala niya ang pagkakataon. Ang 21 years old na former first round pick ay nagbubuo ng matatag na ikatlong NBA season at naglalaro na parang isang pirasong mahalaga sa mga panalong team ng Brooklyn sa hinaharap. Isang magandang nadiskubre ni na Sean Marks at ng front office. Ang second quarter ng laro nitong araw ay isa sa pinakamagandang quarter ng Nets ngayong season. Naungusan nila ang Celtics 40-25 sa quarter na iyon, kabilang ang nakakakilig na 14-5 run sa huling bahagi. Ang mga batang players ang nanguna, sina Clowney, Egor Demin at Drake Powell ang gumawa ng malalaking plays na nagbigay sa Nets ng lamang pagpasok sa halftime. Agresibo ang Nets sa magkabilang dulo ng court, pinipuwersa ang Celtics at sinasamantala ang bawat pagkakamali ng Boston. Napakaganda nitong pagtatapos sa isa sa pinakamahusay na first halves na ipinakita ng team ngayong taon. Malayo pa ang Nets mula sa pagiging championship contenders, ngunit ang mga ganitong stretch gaya nitong first half ang nagpapalakas ng pag-asa ng mga fans tungkol sa direksiyong tinatahak ng team sa ilalim ni Jordi Fernandez. Napakagandang araw rin para kay Nick Claxton. Makikita siya sa lahat ng sulok ng court at sa stat sheet, gumagawa sa magkabilang dulo. Tinapos niya ang laro na may 18 points, 11 rebounds at 12 assists sa 7 of 13 shooting mula sa field. Ito ang kauna-unahang career NBA triple-double ni Claxton. Mabisa at epektibo siya buong laban, nakukuha ang anumang gusto niya sa opensa at palaging presensya sa depensa. Nag-a-average si Claxton ng career high sa puntos at assists ngayong season, mga numerong tiyak pang tataas matapos ang obra niya ngayong araw. Habang injured si Cam Thomas, siya ang umangat katabi ni Michael Porter Jr. at naglalaro ng ilan sa pinakamahusay na basketball ng kaniyang NBA career. Ang matagal ng Net ang naging pinakamahusay na player sa court nitong araw. Sa sumunod na balita naman, tinalo ng Oklahoma City Thunder ang Utah Jazz sa Emirates NBA Cup ngayong araw sa Delta Center sa Salt Lake City, Utah. Ito ang ikawalong sunod na panalo ng OKC at nag-angat sa kanila sa 2-0 record sa cup play. Nangunguna na ngayon ang Thunder sa kanilang grupo, leading sa Phoenix Suns batay sa point differential. Matapos mahuli ng 18 points sa first quarter, biglang sumabog ang opensa ng Thunder upang makuha ang isang dominanteng panalo laban sa Jazz. Muling namayagpag si Gilgeous-Alexander, nagtala ng 31 points at 8 assists sa loob lamang ng 30 minutes na paglalaro. Nagdagdag naman si Isaiah Joe ng 16 points, kabilang ang 5 3-pointers. Umiscore si Jalen Williams ng career high na 5 tres, nagtapos na may 16 points, 6 rebounds at 6 assists. Sa tuwing tila mapipigilan na ang Thunder, bigla itong nagpapakawala ng bagsik sa loob ng ilang sandali. Ang buod nila sa basketball ay nakita laban sa Jazz. Kahit nahuhuli ng 18 points sa huling bahagi ng first quarter at hindi nakakuha ng kalamangan hanggang sa third quarter, nanalo pa rin sila ng malaki. Ang 33-4 run sa third quarter ang nagbigay daan sa isa sa pinaka-hindi kapanipaniwalang resulta sa nakamamanghang season ng OKC. Halos hindi pumalya ang Utah sa unang yugto, umiskor ng 44 points, nag-shoot ng 8 tres at nag-convert ng 65.2% ng kanilang attempts. Nakapagbigay naman ng sapat na tugon ang Thunder upang mapanatili sa loob ng 18 points ang abante ng kalaban sa gitna ng pag-uumapaw na opensa. Nanalo sila sa second quarter ng 13 points. Ipinakita ang karaniwan nitong estilo ng laro upang mapalapit sa isang punto pagpasok ng halftime. Isang kumpletong thunderstorm ng Oklahoma City ang sumiklab sa third quarter. Ang magkakasamang mainit na shooting nila ay naghatid sa kanila sa kamangha-manghang run. Wala pang naunang kalamangan ang OKC hanggang sa panahong ito.
Binigyan ni Dort ng unang kalamangan nila 2 minuto matapos magsimula ang third quarter sa kanyang pangalawang 3-pointer sa kasing daming pagtatangka. Matapos hindi mag-shoot sa first half, hindi na nag-aksaya ng oras si Dort sa third quarter at ibinigay muli ang kalamangan sa Thunder may 6 na minutong natitira sa quarter sa kanyang ikatlong sunod na 3. Nagpakitang gilas ang OKC sa pamamagitan ng 23 3-pointers, pinakamarami nila ngayong season. Nanguna si SGA at hindi na kinailangan pang maglaro sa fourth quarter. Malaki ang naging ambag niya sa game-changing run nila, kabilang ang isang malayong 3 na nagbigay sa kanila ng 19-point lead bago matapos ang third quarter. Dahil sa kanyang mahusay na shooting at control sa opensa, naging dominante at halos hindi mapigilan ang OKC. Sa huling balita, umiscore si Stephen Curry ng 38 points at nag-shoot ng 9 3-pointers sa NBA Cup na pagkatalo ng Warriors sa Portland Trail Blazers sa Chase Center ngayong araw. Nagdagdag sina Jimmy Butler at Brandon Podziemski ng tig 20 points para sa team, habang sina Denny Avdija at Caleb Love naman ang nanguna para sa Trail Blazers na may tig 26 points. Ang 26 points ni Love ay bagong career high kung saan nakapagtala siya ng 2 clutch 3-pointer sa huling 2 minuto. Nagbigay din si Avdija ng career high na 14 assists. Matapos manalo sa kanilang unang 5 laro sa Chase Center, natamo ng Warriors ang kanilang unang home loss ng season at unang pagkatalo sa kabila ng mas kaunting turnovers kaysa sa kalaban. May record na silang 1-2 sa cup play na may 1 laro na lang kontra Houston Rockets sa Chase Center sa Huwebes. Kumamada si Curry ng 18 points at 5 pang 3 sa second quarter na tumulong sa Warriors na baliktarin ang 7 puntos na pagkahuli tungo sa 7 puntos na abante pagdating ng halftime. 4 sa mga 3-pointer niya ay naipasok sa loob ng 2 minutong span sa huling bahagi ng quarter. 3 sa mga 3 na iyon ay bunga ng pag-exploit sa isang mas matangkad ngunit mas mabagal na big man. Sa drop coverage ni Donovan Clingan, isang 7-footer, sinamantala ni Curry ang espasyo, gumawa ng step back at pumutok ng 3 sa ibabaw ng kanyang nakaunat na kamay. Sa isa pang play na nakaswitch siya kay Clingan, nakuha niya muli ang bola at nag-shoot ng 3 mula sa titik na G ng midcourt NBA Cup logo ng Golden State Warriors. Sa huli, nagpakitang gilas si Curry gamit ang mga dribble moves, muling naghanda para sa kanyang lethal na step back mula 29 feet. Nagdagdag pa siya ng 11 points at 3 sa huling quarter para tapusin ang kanyang 38-point night. Siya ang tanging player sa liga ngayong season na may maraming laro na higit 30 points at 8 o higit pang 3-pointer. Bumawi si Brandon Podziemski mula sa ilang malamig na shooting nights niya sa Florida at nagpakitang gilas sa first half ng laro. Umiscore siya ng 15 points sa halos perpektong 4-for-5 shooting na agad nagbigay ng malaking enerhiya sa team. Kitang-kita ang kanyang versatility sa shot profile. Nag-shoot siya ng catch-and-shoot 3, 2 beses nag-cut sa basket para sa mga matitinik na layup at nagpakwela pa ng isang pull-up mid-range jumper. Idinagdag pa niya ang kanyang pagiging agresibo sa pag-atake sa rim, kaya nakakuha siya ng 8 free throws at naipasok ang 6 sa mga iyon. Sa loob lamang ng 14 minutes na paglalaro, nagtala siya ng plus 13 indikasyon kung gaano kalaki ang naging epekto niya sa court. Kapansin-pansin din ang efficiency niya pagkatapos mangailangan ng 19 shot attempts para maka 20 points sa laban kontra Miami. 9 attempts lang ang kinailangan niya para maabot muli ang parehong total nitong araw. Ipinakita niyang kaya niyang maging epektibo at decisive kapag kailangan ng team at mukhang unti-unti na siyang bumabalik sa matatag na forma. Sa larong ito, nag-viral ang Butler to Jackson Davis connection na ito sa isang alley-oop dunk